Humility among fellow workers, yan ang ating tema at ito ay angkop sa atin bilang bahagi ng maituturing na lokal na iglesia, the local church. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, tingnan natin kung ano ang paalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. 1 Corinthians, pag-aaralan natin ang Kabanata 3, mga talata 5 hanggang talata 9. Ang ating tema ngayon ay kababaang loob na dapat mamagitan sa mga manggagawa sa loob ng iglesia. Pagtutuunan natin ng pansin ang talata 9 at ganito ang ating mababasa. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 sabi dito, kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang manggagawa ng Diyos at kayo ay katulad ng bukirin na ipinasasaka sa amin ng Diyos. Alam mo kaibigan, napakaganda nito, no? Sapagkat marami ang manggagawa sa loob ng iglesia. Bagaman tayo ay bahagi ng iglesia bilang mga mananampalataya, iba ang tungkulin ng mga maituturing na manggagawa, no? Yung lalo na yung mga halimbawa, yung mga talagang mga pastor, tapos yung mga volunteer na mga elders and deacons. Magkakatuwang yan no? Upang isulong ang gawain ng Panginoong Diyos sa loob ng iglesia. Bilang mga servants, no? Bilang mga manggagawa, kinakailangan dito, kapahayagan nitong talata siyam, wala tayo dapat competition. At alam mo kasi sa mga iglesia ngayon, yaan ay nangyayari, no? Yung maituturing nating professional jealousy. Alam mo, hindi lamang sa loob ng iglesia, no? Kahit sa mga maituturing nating mga secular organization, nangyayari yan. At ito naman din ang katotohanan, Minsan naman talaga, meron naman talagang mga subordinates, ika nga, na mas magagaling kaysa sa kanilang mga managers. Yan given yan, Kaya nga yung professional jealousy, nag-uumpisa yan mula sa taas, pababa. Kasi minsan nakikita nila na mas magaling sa kanila yung subordinates o yung people under authority sa kanila, o under their authority, mas magagaling naman talaga. At alam mo, yan ay nangyayari sa secular at alam mo, hindi maganda. Gumagawa ng kapamaraanan yung mga kapwa natin sa secular organization upang ika nga maalis, no? Sa pwesto. Yung iba nililipat nila ng departamento. Yan po yung nangyayari. Sa iglesia, nangyayari din yan. No? Pagka yung maituturing nating senior pastor o resident pastor, hindi naman lahat ng iglesia talaga namang magagaling yung mga senior o pastor o resident pastor. No? Meron din mga magagaling. No? Hindi ka naman po nila lahat. Meron naman talaga magagaling na maituturing nating second in rank lang naman. Yaan ang isang katotohanan. At kung minsan, yung mga senior pastor, mga resident pastor, nakakaramdam yan ng jealousy because sa tingin nila, ito ay threat sa kanilang posisyon. Alam mo, kaibigan, hindi dapat ganyan. Alam mo, kung halimbawa, I do not know kung pwede yung ganitong attitude, ako po kasi nagtrabaho rin sa secular organization, at nakikita ko yung mga potential ng aking mga people under me. Nakikita ko yan. Alam mo, hindi ka naman kinakailangan magkaroon ng professional jealousy dahil pareho naman kayong sinusulong nyo, yung interest ng organization. Alam mo, nakakatuwa dyan. Kung halimbawa talaga namang mas magaling talaga sa'yo yung wag mo namang kalilimutan, ikaw pa rin yung boss. Ganun yun no? Kahit na siya ay mas magaling sa iyo, hindi mo dapat iniintindi yun dahil ikaw yung boss. Sa katunayan nga, kung halimbawa may mas maalam siya sa iyo, mas nakakahigit siya sa ibang bagay, para sa yung kabutihan din yun, Gagaan ang trabaho mo. Just give him or her assignments at huwag ka makakaranas na ikaw ay magseselos dahil sa tingin mo, nararamdaman mo, nakakaangat siya sa iyo. Sa iglesia ng Diyos, dapat ganyan din, Marami naman talagang mas mahuhusay pa kaysa roon sa mga namumuno o kaysa sa mga ibang leader ng iglesia. Tandaan natin, isulong natin ang interest ng Panginoon upang tayo ay maging mabisa. Kumbaga sa mag-asawa, hindi ba, alam mo, ganito yun The husband and the wife,
must complement one another, must complement each other. Yung maituturing natin kakulangan o kahinaan, yaan inaalam natin upang we work together for the good of the entire family. Wala tayong professional jealousy, no? Mas malaki ang sweldo sa akin ng asawa kong babae, nagseselos ka ngayon, kaya hindi magiging mabisa, no? Ang inyong pakikitungo sa bawat miyembro ng pamilya dahil nga merong inggit na namamayani. At ganito sinasabi ni Pablo, kami ni Apolos ay nagtutulungan bilang manggagawa kasi alam mo, may preferences yung mga mananampalataya sa Korinto. Sino ba mas magaling? Sino ba ang mas eloquent? Yung lamang isang area na yon. Anyway, ang sinasabi na naman natin dito, you must complement one another for the purpose of all the believers in that local church to reach maturity so that they would all, or you would all become Christ-like, katulad ni Kristo. Yan, sa pakikitungo, lalo na sa ating kapwa. Tandaan natin, we are all working for the Lord. No competition. Yan ang tatandaan natin. They are all equal workers. Kaya lamang merong first among equal. Yan yung ating senior pastor o resident pastor na ginagalang naman natin. No? We are all equal workers in the field. Sabi nga, no, the harvest is plentiful, but the workers are few. Totoo naman yun. Ano? Maging sa loob ng iglesia, we always protect the interests of the Lord at higit sa lahat maging united tayo. Alam mo kaibigan, yung spiritual na buhay no ng mga taong dinadala sa atin ng ating Panginoon. Yan dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Kung ikaw ay namumuno ka sa iglesia at kinakailangan ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay makita sa ating pagkakaisa. Hindi natin pwedeng sabihin, ay mas magaling ako rito. Meron naman talagang ganyan. No? Sometimes we also need to accept na mas mahusay siya sa atin, sa ibang larangan. Pero itong pinakamaganda niyang kaibigan, ano? May mga bagay na magagawa o mas nakakahigit sa atin ng ating katuwang sa gawain ng Panginoon na, di ba, meron siya, meron din naman tayo. Ganyan yun no? Kaya we compensate one another to maintain peace at uulitin ko for the third time to be able to pursue God's interest above our personal interest. No man can say, He is better than others. Iyan yung sinasabi natin dito. We proclaim the message of salvation at ito ang ating tungkulin. Alam mo kasi dito, no, pagka inisip mo, ano bang magandang analogy, no? From agricultural to, halimbawa, construction, no? Agricultural, nagtatanim tayo kasi, no? We plant, no? We plant the seed of God. We plant also to minister to fellow believers so that they would grow mature in the faith. At higit sa lahat, pagdating sa construction, no, agriculture to construction, sabi nga nung isang batikang mangangaral, we build up one another, we edify one another to pursue, ika nga, God's interest and to magnify God's glory. Different individuals, diverse personalities, yaan tayo sa isang iglesia, no, different gifts and talents na all working, di ba? Para maisulong natin ang layunin ng ating Panginoon. Walang mga superstar diyan, ano? Walang megastar sa iglesia. Lahat tayo kapwa manggagawa, no? Wala tayong superstar. At kung minsan yung mga mananampalataya lang, they make superstars. Oh, galing ni pastor, no? Ang galing niya, no? Hindi dapat ganun. Yes, we believe in the capacity or the capabilities of some of our leaders, pero hindi natin dapat tinitingnan ng ganun, ano? Kasi pagka ganyan, wala tayong magagawa but to compare one another, no? Pagka we compare at higit sa lahat we feel better than others, diyan na nagkakaroon ng problema sa loob ng iglesia. Kinakailangan sa iglesia, walang superstar, no? Regardless of rank. Yan ang ating sinasabi dito. Kinakailangan pantay-pantay tayo upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa at maging mabisa ang ating patuto. All of us, tandaan natin to, ikaw at ako, nominal Christian ka man, no? Sa iglesia, all of us are useful sa larangan ng Panginoon if we set aside personal agenda o personal acclaim. Kaibigan, ang tanong dito ginagawa ba natin ang tungkulin natin
sa loob ng iglesia, setting aside our personal agenda. Ganun ba ang ginagawa natin? At dito, pinaaalalahanan tayo. Kinakailangan makiisa tayo sa ating kapwa manggagawa upang maging mabisa ang ating patotoo upang ang kapwa natin makasumpong ng buhay na walang hanggan.